mangyari yun, i-amend yung rules, i-update yung rules, i-convene yung court, or base sa rules, pag nagsabi ang rules na kahit na hindi pa kino-convene ang impeachment court dahil nga patapos na ang termino ng 19th Congress, baka pwedeng bigyan ng kapangyarihan yung mga maiiwan na magsagawa na ng mga prosesong pwedeng isagawa bago ang trial. Kabilang na halimbawa, ang pagpapasagot sa nasasakdal. Ang pagbibigay ng pagkakataon sa prosecutor na sagutin yung sagot o reply dun sa answer. Ang pagsusumite ng judicial affidavits ng mga testigo na magkabilang panig. Ang pag-conduct ng pre-trial, pagkakasundo nila. O ito, concede na namin, tama na yan. Ito, hindi kami papayag dito. Pagdebatihan natin yan, presentahan natin ebidensya dyan. O pag-submit ng pre-trial brief. Dahil alalahanin ninyo, bagaman hindi tumutuloy-tuloy ang Senado, ang Senate President, sang-ayon sa rules ng Senado, ay uupo pa rin bilang Senate President hanggang nahalal na ang kanyang kapalit. Dahil ang termino ko ay matatapos pa sa 2028. Kumpara dun sa mga nagdaang Senate President na nagkataong natapos yung kanilang termino ng June 30. Mananatili akong Senate President sa panahon ng break, kung saan itong mga bagay na ito ay pwedeng magawa para hindi mag-aksaya ng panahon ika nga ang Senado at ng forthwith trial may proceed already. Sir, ang status po ngayon is tinitingnan pa po ni Senate Secretary and kayo po mismo titingnan nyo pa yung impeachment.